Ma'am, ayaw po talagang gumana ng cards nyo. Wika ng waiter. Akmang magpapaliwanag si Kylie nang makarinig ng ibang mga taong nagbubulungan sa paligid. Na kesyo feeling mayaman siya at maarte pa. Tapos wala naman palang pera. Wala sa sariling naikuyom niya ang mga kamao sa ibabaw ng lamesa dahil sa inis. I'm not mahirap, no? I have money. Hindi lang talaga gumagana ang cards ko ngayon. Malakas niyang sambit sa waiter. Ngunit sa kanyang isipan ay hiyang-hiya na siya dahil kanina pa siya nagdadahilan dito. Hindi gumagana ang cards niya, kaya naman kanina pa siya pinanlalamigan dito. Patid niya na marahil ay may kinalaman dito ang kanyang ama. Napabuntong hininga si Kylie. Wala siyang balak mag-asawa dahil mas nais niyang maging malaya sa buhay at mag-travel lamang sa iba't ibang lugar sa mundo. Kabaligtaran sa nais ng kanyang ama. Mom, my card isn't working and I don't have cash, okay? Pwede bang lumabas muna ako? Magwi-withdraw lang ako. Nahinto ang pagsasalita ni Kylie nang may isang baritonong boses ng lalaki ang nagsalita at naglapag ng isang black card sa kanyang mesa na kinagulat niya at ng waiter. Here, parang wala nang problema. Saad ng lalaki, saka malamig siyang tinignan. Thank you po, sir. Ngiti ng waiter bago tinanggap ang card. Napaawang ang labi ni Kylie sa gulat. Ilang taon man ang lumipas, sigurado siyang kilala niya ang lalaking kaharap ngayon. Hindi lang niya matandaan ang pangalan, ngunit pamilyar ang mukha nito. Mestizo ang lalaki, ngunit ang ekspresyon ay blanko, ngunit hindi niya maitatanggi na gwapo. Pagbalik ng card ay lumabas ang lalaki na agad naman niyang sinundan. Hey, nagkita na ba tayo dati? Tanong niya habang nasa gilid ng lalaki na naglalakad patungo sa parking lot. Tamad siya nitong binalingan ng tingin. You're welcome. Sarkastikong saad ng lalaki na ikinatawa niya. Nakalimutan na pala niyang magpasalamat. Oh, I'm sorry. Thank you so much sa pagbayad sa akin kanina. You know, medyo wala lang akong dalang cash kanina. Kaya it happened. Pero babayaran kita. I swear. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Kaya naman naglahad siya ng kamay dito upang makipagkilala. I'm Kylie Norwegian. I know you. We're classmates before, remember? In college. Natigilan si Kylie bago tumango. Sabi na nga ba niya, kaya pala pamilyar ang mukha ng lalaki. Yeah, but I forgot your name eh. Well, ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Nabura ang mahinhing tawa ni Kylie. Biglang umahon ang irita sa kanyang dibdib. It's Jacob. Jacob Hennessy. You're still the same spoiled girl in college, no? Tanong ng lalaki, saka bahagyang inayos ang salamin nito. Sa inis ay wala siya sa sariling napapadyak, saka mariing dinuro si Jacob. I'm not spoiled. How about naman sa'yo na nerdy pa rin hanggang ngayon? Nagkapera, trabaho ka lang, ganyan ka na? Wow! Sarkastikong saad ni Kylie, saka pinag-cross ang dalawang braso sa dibdib. Pinagtaasan siya ng isang kilay ni Jacob. Kaysa naman sa'yo na mayaman nga, pero walang pambayad ng sariling pagkain. Natahimik doon si Kylie. Bigla siyang natameme sa panguuyam nito. Ngunit dahil mataas ang pride niya, ay taas noo pa rin siyang humarap kay Jacob. That's why I told you na babayaran Never mind. Ani Jacob at akmang tatalikod na sa kanya nang biglang napahinto ito na tila may naalala. Babayaran mo ako, hindi ba? Of course, kahit doblehin ko pa ang pera. Umiling si Jacob na naging dahilan ng paghinto niya sa pagsasalita. I don't need money. I have a deal. Deal? Yes, it's about... Tumaas ang sangkilay ni Kylie dahil sa narinig.
Ano naman kayang deal ito? Anya sa isip. Sa pag-aakalang iligal ay kumabog ng malakas ang dibdib niya, kaya naman agad siyang napailing. I changed my mind. Kung ano man yan, ayoko na. I'll just pay you back, okay? Wala akong tiwala sa'yo. Mariing sambit niya ngunit imbes na mainis si Jacob ay bumuntong hininga ito saka siya marahang pinitik sa noo. Ouch! Get your filthy hands off me! Lumapit si Jacob hanggang sa ilang distansya na lang ang layo niya kay Kylie. Samantalang napipilitan namang napasandal si Kylie sa kotse na nasa likod niya. Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang titigan siya ni Jacob, saka bumaba ang tingin nito sa nakaawang niyang labi. Silly. Alam kong iniisip mo at hindi iyon katulad ng nasa marumi mong ideya. But fine. Triple the price. Tomorrow, 5 p.m. sharp. Ani Jacob, saka mabilis na itong nawala sa paningin niya. Nang makaalis si Jacob, ay napahilamos na lang si Kylie sa kanyang sariling mukha dahil sa frustration. Gumagabi na rin, ngunit wala pa siyang naiisip na matutuluyan. I don't wanna go home. Pero saan ako pupunta? Ang mga kaibigan ko nasa ibang bansa. Kila auntie naman, paniguradong takot sila kay daddy. Kaya baka isauli lang nila ako sa kanila eh. Namumroblemang saad ni Kylie. May 2 tao lang siyang pinagkakatiwalaan sa kanilang mansyon at iyon ay si Manang Solis na mayordoma ng mansyon at ang kanyang Kuya Rod na family driver nila. Sinubukan niyang tawagan si Kuya Rod ngunit mukhang abala pa ito. Sinubukan naman niya si Manang Solis ngunit nang sumagot ito ay mabilis ding nawala at mabilis lang na nagbalita. Where could I go now? Wala siyang pera at matutuluyan dahil maging ang kondo niya ay hindi niya rin maaring mapuntahan dahil banned na siya maging sa buong building. Isa lang ang paraan niya para mabuhay na hindi gamit ang pera ng ama at iyon ay maghanap ng trabaho. Ang isa pa niyang problema ay hindi niya alam kung papaanong mababayaran agad bukas ang pera ni Jacob na pinangbayad sa kinain niya kanina. At ang nais pa nito ay triple? Saan naman kaya siya kukuha ng mabilisang pera? Grabe! He wants to triple the price? Eh kahit nabayaran siya wala pa nga ako now eh. My goodness! Muli niyang naisip. Sa ganitong panahon na walang-wala siya, ay baka nga tuluyan na niyang tanggapin ang kung anumang hinihinging pabor ni Jacob at magpatulong na ring humanap ng mauupahan dito. Ngunit kailangan niya munang maghanap ng pansamantalang matutuluyan ngayong gabi bago niya iyon isipin. Muli niyang tinawagan ang kanilang driver at nang sumagot nga ito sa pangatlong ring ay laking pasasalamat niya. Mom? Kuya Rod, goodness gracious! Mabuti naman at sumagot ka na po. I need you and Manang Solis' help. Wala po ako matutuluyan ngayong gabi. Naiiyak na saad ni Kylie. Nilalamok na rin siya dahil madilim na ang paligid at marami na ring nag-uuwi ang mga pasahero. Mom, yan nga po ang problema. Hindi na ho namin kayo pwedeng kausapin dahil alam po ng daddy ninyo ang tungkol sa pakikipag-ugnayan niyo sa amin. What? Even this? Hindi makapaniwalang saad ni Kylie. Napahilamos na lamang siya sa muka nang bumuntong hininga si Kuya Rod mula sa kabilang linya. Opo, Ma'am Kylie. Pero may isang bagay po akong may tutulong sa inyo pansamantala. Ititext ko yung address. Oh, really? Thank you, Kuya Rod. Okay, I'll wait. Anya at muling nagpasalamat dito bago binaba ang tawag. Ilang saglit pa ay dumating nga ang isang mensahe sa cellphone ni Kylie. Address iyon na mukhang sakto nga at malapit lang din sa lugar na kinaroroonan niya ngayon. Maliit man ang bahay mula sa labas ng gate ay mukhang malinis naman ito kahit mukhang walang nakatira. Mabuti na lang at hindi siya matatakutin. Pumasok siya sa loob habang bitbit ang maleta.
Nang makapa ang switch ng ilaw ay agad lumiwanag ang paligid. Bagamat hindi niya nais madamay ang pamilya ng kanyang Kuya Rod sa problema niya, ay malakas din ang kutob niya na baka makatunog ang kanyang ama at may gawin pang hindi rito maganda. Napabuntong hininga si Kylie. Nakapagpasya na siya. Bukas sa bukas din ay pupuntahan niya si Jacob kahit wala pa siyang pambayad. Ito lang din kasi ang tao na hindi kilala ng kanyang ama, kaya't pansamantala niyang maaari itong pagtaguan. Nang maghapon at dumating ang oras na magkikita sila ni Jacob, ay pinagtaasan niya ito ng kilay nang agad itong naglahad ng kamay sa kanya. Where is the money? Supladong tanong ni Jacob pagkakita kay Kylie. Oh really? Yan kaagad ang bungad mo sa akin? Sinabayan pa niya iyon ng sarkastikong tawa. Huwag mo akong tataray-tarayan, Miss Norwegian. Di ako nandito para magsayang ng oras para sa'yo. I have a lot of things to do. Wika ni Jacob sa kasaglit na tumingin sa relong pambisig. Ang mataray na aura ni Kylie ay napalitan agad ng pagtikhim. Hindi niya ngayon alam kung paano sasabihin kay Jacob na wala siyang dalang pangbayad. Well, the truth is, hindi magawang magpatuloy ni Kylie sa mga sasabihin, kaya naman napangiti na lang siya ng maliit habang pinapakita ang dalawang kamay na walang laman na kahit magkano. Agad naman itong nakuha ni Jacob. I knew it. Wala kang pera. What happened to you? Di ba mayaman kayo? Tila natahimik doon ng ilang segundo si Kylie bago nag-iwas ng tingin. Things change. Anyway, ayun na nga. You see, wala pa akong pera sa ngayon. And yesterday, you told me naman na may offer ka sa akin, right? Nag-cruise ang mga braso ni Jacob sa dibdib habang sinusuri siya ng tingin. Pinasadahan ito ng tingin ang muka at katawan niya. Kaya naman agad niya itong sinamaan ng tingin. You? Dito katulad ng iniisip mo. Then what? Are you good in health? Seriously? Of course I'm healthy. Good. Ang offer na sinasabi ko sa'yo ay dahil kailangan ko ng surrogate mother para sa magiging anak ko. Ayokong magbakasal o makipagrelasyon. I just want a child. Halos lumaglag ang panga ni Kylie sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa narinig, ngunit minabuti niya na intindihin ang nais nito. Why do you want a child? Hindi ko kailangan sagutin yan. Gusto ko lang malaman kung papayag ka ba o hindi. Dahil kung hindi, pwede mo namang ibigay na lang sa akin ang tripleng bayad na inutang mo. Hey! I told you diba? Wala pa nga akong pera. Not my problem anymore. Kibit-balikat na saad ni Jacob na lalong nagpaahon ng inis at irita sa dibdib ni Kylie. Eh ano ba namang makukuha ko if ever na I will be the surrogate mother of your child, ha? Mababayaran ko lang ba ang utang ko sa'yo? I'm so lugi naman if that's so. Umiling si Jacob. Bukod sa mababayaran mong utang mo sa akin, babayaran pa kita. At patitirahin sa bahay ko. For the meantime, I will provide all your needs and wants. Nanlaki ang mata ni Kylie. May isang bahagi sa kanya na sumasang-ayon, ngunit meron din namang hindi. Ngunit sa isang banda, maganda itong simula. At isa pa, siya lang naman ang magdadala ng anak ni Jacob. Pagkatapos ng 9 na buwan, ay aalis na rin siya. Deal, but in one condition. Nagtaas ng sangkilay si Jacob, saka ito tamad na nagtanong sa kanya. What? Don't fall for me. Kailangan ko lang ng pera at matutuluyan, mister. And I know masyado akong maganda para hindi ka madala sa charm ko, at… Asa? Duh! I'm just making sure, no? Pabiro siyang inilingan ni Jacob, saka ito marahang lumapit sa kanya. Nang 2 hakbang na lang ito sa kanya, ay saka ito naglahad ng kamay. Deal.
Tumaas ang sanggilid ng labi nito na inirapan na lamang ni Kylie. Saka inilapat din ang kamay sa kamay ni Jacob. Ngunit, nang oras na maglapat ang kanilang mga palad, ay bahagya siyang nakaramdam ng maliliit na kuryenteng dumaloy mula sa kanyang kamay patungo sa kanyang braso. 9 na buwan pagkatapos ay babalik din sa dati ang buhay niya. Ngunit habang magkahinang ang kanilang mga mata ni Jacob ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. At iyon ay hindi niya alam kung bakit. Sa sumunod na araw, namalaya na lang niya ang sarili sa kondo ni Jacob. Kaya naman, napatango-tango na lamang si Kylie. Nang pasadahan ito ng tingin habang bitbit ang maleta na naglalaman ng kanyang mga gamit. Nang nakangiti siyang umupo sa malambot na sofa, ay nagtama ang paningin nila ni Jacob na agad niyang inirapan. Ngunit napataas ang kilay niya nang magsimula itong magsalita. Welcome to my place. My place, my rules. What do you mean, ha? Hahatiin pa ba natin ang kondo mo? No. I'm just saying that I have some rules na kailangan mong malaman para naman hindi tayo mag-away dahil lang sa maliliit na bagay. We both have privacy, right? So, anong gusto mong sabihin ngayon? Panigurado namang ayaw mong pinapakialaman ang gamit mo na walang paalam, hindi ba? Of course. Lumakad si Jacob patungo sa kabilang kwarto saka iyon binuksan, ngunit hindi para pumasok. Sumunod si Kylie, ngunit nanatili lang din sa labas ng pinto. What? 2 lang ang kwarto rito. Meaning, we still have our privacy. Isipin na lang natin na ito ay business lang. Hanggat hindi pa malaki ang tiyan mo, ay sa kabila ka muna. Or kung gusto mo naman, tabi na tayo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Kylie habang nagiinit ang magkabilang pisngi niya, kaya agad naman siyang umiling. No! Fine. Ito na ang magiging kwarto ko. So ano pa bang kailangan ko malaman? I wanna go to my room now. Impatient. Magpahinga ka na sa kwarto mo at magbalit. Mamaya ay kakatok ako para tawagan ka sa hapunan. Tumango si Kylie bago nagpasalamat at tuluyan ng pumasok sa kwarto. Nang umupo siya, ay doon lang bumuhos ang realisasyon sa kanya na magiging surrogate mother nga siya ng magiging anak ni Jacob at simula ngayon ay magiging magkasama na sila sa mga susunod na buwan. Oh my! I think I need a cold shower. Buntong hininga niya. Ilang minuto ang tinagal niya sa banyo bago lumabas nang tanging tapis lang ng tuwalya ang suot. Napatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Maayos at maganda ang hubog ng pangangatawan niya dahil hindi niya kinakaligtaan na mag-gym noon. Mestiza rin siya at may kulay tansong pares ng mga mata. When I get pregnant, for sure my body won't be the same anymore. Pero kasi naman, I don't want to marry either. 9 months. I'll just need to do this. At pagkatapos, babalik din sa normal ang lahat. Right? Nasa kalagitnaan si Kylie ng pagkumbinsi sa sarili nang muntik pa niyang mabitawan ng tuwalya dahil sa gulat nang biglang kumatok si Jacob sa kanyang pintuan. Dinner's ready. Okay. Isang kulay itim na silk dress ang suot niya nang lumabas. Ayaw man niyang ganito ang isuot, ngunit ito rin ang kanyang nakasanayan, lalo na noong solo lamang niya ang kondo. Napansin niya na tila tumaas ang isang kilay ni Jacob. Nang pasadahan nito ng tingin ang kanyang suot. Ngunit nang umupo na siya sa harapan nito, ay nag-iwas din naman ang tingin at sa halip ay tumingin sa mga pagkain na nasa kanilang harapan. You know how to cook? Manghang tanong ni Kylie nang makitang may 2 putaheng nakahain ngayon sa kanya. Isang chop suey at chicken adobo. Obviously, hindi naman kasi kami mayaman noon. So mahirap lang ba ang nagluluto? Does it have something to do with that? I mean,
we're rich, but we can cook too. Tumaas ang sulok ng labi ni Jacob dahil sa kanyang sinabi. Really? Ano naman ang kaya mong iluto Miss Rich Girl? Umirap si Kylie dahil sa huli nitong tinuran. Fried and some Italian dish. At please, don't call me a rich girl, okay? We're not in high school. Yeah, at hindi ka na pala mayaman ngayon. Hindi na lang niya pinansin ang tinura ni Jacob, ngunit sinamaan niya ito ng tingin bago ginalaw ang sariling pagkain. Sa ngayon ay kailangan niya munang pagtiisan ang ugali ng lalaki. Anong trabaho mo? Pagbasag ni Kylie ng katahimikan. Bakit mo tinatanong? I just want to know kung anong trabaho mo. Marami akong needs and wants, no? Baka hindi mo lang kasi afford. Kibit balikat na saad ni Kylie, saka muling sumubo ng pagkain. Napailing na lang ang binata. You're really spoiled, no? Well, prinsesa ako ng mami ko when she was still alive. So yeah. Kibit balikat niyang sagot. Napatangu-tangu naman si Jacob. But you work? Yes, but unfortunately, medyo nagka-problema lang kami ng dad ko. That's why Pilit siyang nangangapa ng mga salita. Hindi niya naisabihin ang tungkol sa nangyayari sa kanya. Nagka-problema lang kami sa company. And reason why ako walang matutuluyan ngayon and money na rin. But don't worry, I'll work. Maghahanap agad ako ng work tomorrow, right away. Ilang sandali siyang tinitigan ni Jacob bago nagsalita. Bakit mo ba kailangan magtrabaho? Kung kaya ko namang ibigay sa'yo ang lahat ng pangangailangan at kagustuhan mo. That's part of our deal. Remember? And about my condition, once maisilang mo na ang bata, sa akin na siya. Yeah, sure. Walang pakialam niyang saad. But maboboard ako dito kung wala akong gagawin. Okay then. You'll work in my company. And next week, we'll go to the hospital. Kinakabahan man siya ay tumango na lang. Ang mahalaga ngayon ay meron na siyang mapagtutuunan ng pansin hanggang magkasama sila ni Jacob. Kinabukasan, nang makarating sila sa kumpanya, ay bahagya pa siyang namangha dahil ito ang unang beses niya sa lugar at hindi nga rin niya alam na meron palang kumpanya ang pamilya nila Jacob. Pinigilan na niya ang sariling magtanong ng personal na bagay, kaya naman iba na lamang ang kanyang tinanong. Anong magiging work ko sa company niyo? Tanong ni Kylie habang nasa gilid ni Jacob. Maraming empleyadong bumabati sa kanila. May ilan pang napapatagal ang tingin sa kanya. Ngunit, sanay na siya sa mga ganoong titig. Kaya naman taas na o siyang naglakad, kagaya ng nakasanayan. Nang nasa loob na sila ng elevator, ay saka pa lamang sumagot si Jacob. All you have to do is to stay in my office. What? Are you serious? Bakit mo pa ako sinama dito? Kaysa naman maiwan ka sa kondo, di ba? Nang mag-isa. Nais niyang magpapadyak, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil narito nga pala sa likod nila ang sekretarya ni Jacob, si Rix. At least, give me some work to do. Bulong ni Kylie. Kaya naman nang tumunog ang elevator ay nagulat siya nang bumuntong hininga si Jacob, saka tumingin sa sekretarya nito. Fine. Tanungin mo na lang si Rix nang maaari niyang ipagawa sa'yo. I'll be in my office. Sabay tayong kakain ng lunch at sabay ding uuwi. Understand? Ngumiti si Kylie, saka masayang tumango. Okay, Daddy. Nakangising Anya. Bumusangot ang gwapong mukha ni Jacob at katulad ng dati ay nagsungit na naman ito. Don't call me that. I'm not your sugar daddy. Whatever you say. Ani na lang ni Kylie bago sumunod sa sekretarya ni Jacob patungo sa bakanteng cubicle ng marketing team. Here are the papers.
You just have to write the summary of these reports, ma'am. No pressure of finishing it all today. And call me if you need anything. Bilin ni Rex na tinanguan na lamang niya. Nang umalis ito, ay agad niya nang sinimulan ang trabaho. At sa loob ng ilang oras na iyon, ay inilaan ni Kylie ang atensyon sa mga papeles na nasa kanyang harapan. Malapit na siyang matapos nang marinig niya ang boses ng sekretarya ni Jacob. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Sir. Sabay daw po kayo mag-lunch. Sumunod naman si Kylie. At nang pumasok siya sa loob, ay agad nagsalubong ang mga titig nila ni Jacob na tila inaasahan na talaga ang presensya niya. Saan tayo kakain? Tanong ni Kylie. Tumayo naman si Jacob mula sa pagkakaupo upang kuhanin ang coat nito at isuot. Nagpabook na ako ng restaurant. We're going to eat there. Tumango si Kylie. Nang makapasok sa loob ng kotse, ay hindi na siya nagulat nang tumabi sa kanya sa loob si Jacob. Doktora Fuentebella, wants to see you already. Baka ma-adjust ang pagpunta natin sa Fuentebella Hospital for your medical checkups and hormone therapy. Bahagyang kinabahan si Kylie, ngunit hindi niya iyon pinahalata. Really then? That's okay. You're not nervous? Nagkibit-balikat si Kylie sa kangumiti. You know, hindi lang kasi ako maganda. Matapang din ako. Nakangiting sabi niya na nagpalaki ng ngisi ni Jacob sa labi. Nang makarating sa restaurant, ay agad na silang iginiya ng isang babae para sa kanilang naka-reserve na table. Nang mailista na ang lahat ng order, ay umalis na rin ang babae. Sandaling napatingin si Kylie sa dalawang tao na hindi kalayuan sa kanila. Umiinom ang mga ito ng wine mula sa wine glass habang nakangiti sa bawat isa. Bigla tuloy niyang naalala ang buhay noong nasa poder pa siya ng kanyang ama. I miss drinking wine. Aniyang wala sa sarili, ngunit nagulat na lang siya nang magtawag si Jacob ng waiter upang ipag-utos na salinan din sila ng wine. Wow! Are you serious? Natatawa niyang tanong, ngunit inabot din naman ang wine glass. Yeah. Pagkatapos naman ng operation, ay hindi ka na po pwede pang uminom niyan. I'll be giving you your last chance. Ani Jacob saka sumimsim din ng inumin. Inis niyang tinignan si Jacob, ngunit sa huli ay napataas ang sangkilay niya dahil sa isang tanong na bigla na lamang lumitaw sa kanyang isipan. You know what? I still wonder why you need a surrogate mom, where in fact, pwede ka namang mag-ampon o umupa ng babaeng papayag sa gusto mo, like no strings attached. Suggestion niya. Nagpunas ng tissue sa bibig si Jacob bago ito sumagot. I want a baby. Nagaling talaga sa akin, kaya hindi ako nagampon. At tungkol naman sa babae, I don't want to involve myself sexually with anyone. I want someone I know. Aniya na diretsyong nakatitig sa kanyang mga mata. Nag-iwas ng tingin si Kylie, saka ibinaling sa pagkain ang atensyon. Ngunit nang muling magsalita si Jacob, ay muling napabaling ang atensyon niya rito. Kung di ka rin naman dumating, baka naghanap pa ako ng iba na fit for the role. But you see, marami akong ginagawa sa kumpanya. Baka wala na akong oras para doon. And at the same time, you need me too, right? Nakangiting tanong ni Jacob saka siya kinindatan. Napakagat si Kylie sa pang-ibabang labi. Hindi niya maunawaan kung bakit nagkaroon ng epekto ang pagpapakyut ni Jacob sa kanya, kaya naman bigla siyang napainom ng tubig. Kinagabihan, matapos maligo, ay nagpasya si Kylie na subukan magluto sa kusina habang hindi pa lumalabas si Jacob sa sariling kwarto. Nang buksan niya ang ref, ay napangiti siya nang makitang maraming stock doon ng karne at gulay. Oh, I need a roasted eggplant, zucchini, onions, and red peppers. Bulong niya habang binubuksan ang mga kabinet sa kusina.
Sinubukan niyang abutin ang canned tomatoes sa taas. Ngunit kahit na anong abot niya at tingkad doon ay hindi niya iyon makuha. Natigilan siya nang biglang may malaki at malapad na kamay ang kumuha roon. At nang humarap siya ay nagkasalubong ang paningin nila ni Jacob. Sa maliit na distansyang meron sila ay saglit niyang pinigilan ang paghinga. Ngunit nang magsalita si Jacob ay tila bigla siyang bumalik sa realidad. What are you doing? Tanong ni Jacob, hindi pa rin lumalayo sa kanya at sa halip pa ay inangat nito ang canned tomatoes upang hindi niya maabot. Give me that! Utos niya, ngunit mas lalo lamang iyong tinaas ng binata. Sa inis, tinalon-talon iyon ni Kylie. Habang nakataas ang isang kamay upang maabot ang canned tomatoes na gagamitin sa pagluluto. Ah! You're so annoying! Alam mo yon? Iritang saad ni Kylie at buong lakas na hinila ang braso ni Jacob upang maabot iyon. Ngunit tila mas natutuwa pa ang binata sa pinapakita niyang iritasyon. Kaya naman sa inis ay tinuhod niya si Jacob sa pagitan ng mga hita nito. Ngunit sa kasamaang palad ay kasabay ng paghulog ni Jacob sa sahig ay nasama siya dahil kumapit si Jacob sa kanyang bewang. Napamura ang binata nang sabay silang bumagsak sa sahig at sa malas napadapa si Kylie sa ibabaw ni Jacob at diretsyong naglapat ang kanilang mga labi. Nanlaki ang mga mata niya. Ramdam niya ang tibok ng puso at init ng hininga nito. Kaya naman agad tinukod ni Kylie ang kamay sa dibdib ng binata upang bumangon. It was an accident! Bulalas niya, namumula ang pisngi niya. Kasalanan mo yon! Bahagyang umisi si Jacob. Accident? Why are you blushing? Huh? Shut up! Mabilis siyang tumalikod. Pilit tinatago ang namumulang pisngi. Ngunit nang marahang hilain ni Jacob ang braso niya, napahinto siya. I'm sorry, but yeah, ako na magluluto. Ano ba ang lulutuin mo sana? Malumanay niyang tanong na tila naging musika sa kanyang tenga. Italian-style rice. Bulong niya at pilit iniiwasan ang nakakapasong tingin ni Jacob na mukhang ayaw na siyang tigilan. Okay, just watch me cook. Ako nang bahala. At katulad nga ng sinabi nito, ay pinanood niya itong magluto. Habang nakatalikod si Jacob na gumagawa sa kusina, ay hindi niya mapigilang mapahawak sa kanyang sariling labi. Dahil kung gaano kagaspang ang ugali nito, ay kabaligtaran naman ang lambot ng labi nito. Nasa malalim siyang pag-iisip habang nasa labi ang kamay nang biglang lumingon si Jacob. Agad niyang inalis ang kamay sa labi niya, saka ito pinalitan ng pagtikhim. Tapos na? Almost. Sagot nito saka lumapit sa kanya at halos mahigit na naman niya ang sariling hininga nang dumampi sa kanyang braso ang kamay ni Jacob. Nagulat pa siya noong una nang ayusin lang pala nito ang nalaglag niyang strap ng bestidang suot. Siguro, kailangan na kitang bilhan ng mga bagong bestida pagkatapos natin pumunta sa ospital. Bukas. What for? Kapag lumaki ng tiyan mo, kailangan mo na ng bago. Ani Jacob sa kasaglit na pinasadahan ng tingin ang kanyang katawan. Napayuko si Kylie dahil sa hiya at pagkailang. Hindi naman siya ganito, ngunit dahil kay Jacob ay bigla siyang naging conscious. Nang muling bumalik ang binata sa pagluluto, ay namayani na naman ang katahimikan sa kanila. Nang ihain nito ang pagkain sa harapan niya, ay nagsimula siyang maglagay sa sariling pinggan. Tinikman niya ang masarap na luto ni Jacob. Bahagya siyang natigilan nang magtagpo ang kanilang mga mata na tila hinihintay siya sa kanyang komento. Masarap naman. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at dumiretso sa lababo upang hugasan ang pinagkainan.
Matatapos na siya at magbabanlaw na sana nang maramdaman niya ang mabigat na presensya ni Jacob mula sa kanyang likod. Ipinatong nito ang platong pinagkainan sa lababo at hinugasan din iyon kahit na nasa tapat na pa rin siya ng lababo na tila ba hindi siya hadlang sa espasyo. Jacob, bulong ni Kylie. Hindi niya maintindihan na simula noong aksidenteng maglapat ang labi nila ay naiilang na siya sa mga ginagawa at distansyang meron sila. Bulong din naman ng binata na halos maramdaman na niya ang hininga roon ni Jacob. Napahigpit tuloy ang hawak niya sa sponge. Patuloy pa rin ang pagtulo ng tubig sa gripo kahit tapos na ang paghuhugas ng plato. Bahagya pa siyang natigilan nang kuhain ni Jacob ang dalawa niyang kamay upang hugasan din sa lababo gamit ang hand washing liquid. Tila nawiwili si Jacob sa paglalaro ng kanyang mga daliri. Kaya naman siya na mismo ang tumapos sa paghuhugas nito sa kahinarap ang lalaki na ngayon naman ay kinukulong siya sa dalawa nitong braso sa pagitan nito at ng lababo. What are you doing, Jacob? Magkakrus ang brasong tanong ni Kylie. Wala. Stop flirting with me. Anas niya sa katinulak ang binata palayo. Ngunit imbes na matinag ay hinawakan pa ni Jacob ang dalawa niyang kamay. Saka ito isiniklop sa kamay nito. Kylie, what have you done to me? Isang halik lang tapos, ganito na. Dumb. Wika niya na tila ba nahihirapan. Wala naman akong ginawa ha. May ginawa ka. Anya saka tinaas ang baba niya gamit ang hintuturo nito upang magtama ang paningin nila. What? You made me addicted. Nangunot ang noo ni Kylie. Ngunit bago pa man siya makapagtanong muli, ay yumuko na si Jacob upang salubungin ang labi niya. At sa pagkakataong ito ay hindi na lamang iyon aksidente dahil namalayan na lamang niyang tumutugon na rin sa malumanay na paghalik ni Jacob. Lumipas ang ilang araw na nagtungo na sila sa ospital upang gawin ang operasyon. Pagkatapos niyang sumailalim sa hormonal check-up, physical at psychological screening, ay maghihintay na lang sila ng ilang linggo pa upang maisagawa ang operasyon. So it's a traditional surrogacy, meaning sa akin din galing ang egg cells, meaning the child is also mine biologically, right? Pagkumpirma niya sa doktora, tumango naman ito. We just need to wait a few weeks before we do the insemination para maihanda at may kondisyon natin ang katawan mo. Paliwanag ng doktora. Nang makaalis sila sa ospital, ay tahimik lamang si Kylie. Sa isang linggong nasa poder siya ni Jacob, ay masasabi niyang maayos naman itong kasama at mag-alaga. Hindi pa nga niya tuluyang dinadala ang anak ni Jacob, ngunit kung asikasuhin na siya nito ay sobra pa. Gusto mo pa rin bang magtrabaho? You wanna invite your friends here kung naboboard ka? Yes, I still want to work. Okay. Tipid na sagot ni Jacob bago nito binaba sa harapan niya ang bagong lutong Italian dish. Oh, that's delicious! Magiliw na saad ni Kylie. Nakangiti at magana siyang kumakain nang mapahinto saglit dahil sa titig ni Jacob. What? Nakangiting umiling lamang ang binata. Iniisip ko lang kung sino magiging kamukha ng baby. Well, okay lang naman na ikaw. Body attitude, sana sa akin. Hey! Are you saying na masama ang attitude ko? Akusan niya at dinuro si Jacob ng tinidor. Ngunit, imbes na sumagot si Jacob, ay ngumisi lang ito saka umiling. What? You tell me, are you saying that I am bad? Giit pa niya, ngunit hindi na sumagot pa si Jacob at sa halip ay kinuha na ang mga pinagkainan nila upang hugasan sa lababo. Nang sundan niya si Jacob ay mapang-asar siya nitong tinignan.
Kaya naman, hindi maiwasang mapikon ni Kylie at batuhin ito ng tissue paper hanggang sa makarating sila sa lababo. Hindi ka pa buntis pero pikon ka na. Sasakit yata ang ulo ko sa'yo, Kylie. Pinag-cross ni Kylie ang mga braso sa harapan ng dibdib, saka pinilit na hinarap si Jacob sa kanya. What do you want ha? Palitan ako? Taas kilay niyang tanong at mabilis namang inilingan ni Jacob. No, never. Anito sa kayumuko upang halikan siya sa noo, na naging dahilan ng pagkakatuod ni Kylie sa kinatatayuan, kasabay ng pagpigil niya ng abnormal na pagtibok ng puso. Matapos ang ilang linggo, kumpirmadong successful ang operasyon at dala na niya ang anak ni Jacob. Simula ngayon, magkatabi na tayong matulog. Nakangiting wika ni Jacob na parabang hindi na siya maaari pang tumanggi dahil dala na niya ang mga gamit niya mula sa kabilang kwarto. Nagtaas ang sangkilay si Kylie. What? Akala ko ba we need privacy? I don't care about that anymore. Malaman mo na ang lahat ng tungkol sa akin. Ayos lang, I don't mind. Umawang ang labi ni Kylie dahil sa tinuran ni Jacob. Napangiti siya kasabay ng tila kumikiliting paro-paro sa kanyang tiyan. Ikaw yata ang kailangan magpa-check up eh. There's something wrong with you na ha. Panguuyam niya. Natawa si Jacob ngunit hindi na siya nagulat nang bigla siya nitong haklitin at yakapin mula sa likod at ipatong ang baba nito sa kanyang balikat. Nothing's wrong with me. Gusto ko lang kayo ni baby. Na maalagaan na mabuti. Anya sabay hawak sa tiyan niya na wala pa namang umbok. Ayaw mang umasa ni Kylie ngunit ang pag-aalaga sa kanya ni Jacob maging ang pagiging malambing nito ay nabibigyan niya na ng iba pang kahulugan na nagugustuhan na rin niya. At kung minsan ay ang mga pasimpleng pagyakap at paghawak nito sa kanya ay sinusuklian din niya at hinahayaan. Kagaya na lang ngayong gabi. I want cuddles. Baby want cuddles. Nakangusong bulong ni Kylie habang nakapatong ang baba niya sa isang balikat ni Jacob. Si Jacob naman ay kaharap ang laptop habang nakaupo sila sa kama. Ngunit nang marinig nito ang bulong niya ay walang salitang sinarado nito ang laptop upang hilain siya pahiga sa kama. Ipinaunan ni Jacob ang isang braso nito sa kanya, saka siya marahang hinalikan sa noo. Ano pang gusto ng mami na yan? Ibibigay ni Daddy. Malambing na saad ni Jacob na nakapagpainit ng pisngi ni Kylie. I want. Pabiting saad niya bago bumaba ang tingin sa labi ni Jacob. At hindi siya bumilang ng ilang segundo bago ito mahulaan ng binata. Dahil nang yumuko si Jacob para pagtagpuin ang mga labi nila, ay tuluyan na siyang napapikit at nagpadala sa sensasyong ibinibigay nito. Sa mga ganitong uri ng pagkakataon ay pakiramdam niya talaga ay magkakaroon na siya ng pamilya kasama si Jacob. At sandaling nakalimutan na niya ang kasunduan nila. Sa mga sumunod na linggo ay gumigising si Kylie ng maayos at nasusunod ang gusto at pangangailangan na hindi naman tinatanggihan ni Jacob. Ano pa mang oras niyang hilingin. I said I want avocados, Jacob! Anya 3:00 ng madaling araw. Papungas-pungas pa si Jacob nang bumangon siya sa higaan at halatang antok na antok pa. Ngunit mabilis na hinanap ang tsinelas upang bumili ng pinapabili niya. Susubukan ko maghanap ng avocado. I want it! Kailangan pag-uwi mo meron na! Masungit na saad niya at tinalikuran na ito. Bumuntungin nga si Jacob saka siya ginawaran ng halik sa noo bago umalis. Minsan ay nagigilty rin siya. Sa halos lahat ng kanyang hilingin ay hindi nagrereklamo si Jacob
at hindi rin niya maintindihan ang sarili. Ngunit mabilis ding mag-init ang kanyang ulo kapag nakikita niyang may dumidikit na babae kay Jacob, kahit nabatid niya na wala naman talaga silang relasyon. Who's that, ha? Kung di pa ako pumunta dito, hindi ko malalaman na may girlfriend ka na. Naluluhang saad ni Kylie. Ang kaisipang iyon ay biglang nagpasakit ng puso ni Kylie na para bang may punyal na nakatarak ngayon sa kanyang dibdib. Agad naman siyang inalo ni Jacob saka ikinuha ng tubig. She's not my girlfriend, Kylie. She's just my client, baby. Saglit siyang natigilan dahil sa malumanay nitong boses at sa huli nitong itinurang salita. Huwag ka nang magselos, buntis ko. Pag-aalo sa kanya ni Jacob, saka siya paulit-ulit na hinalikan sa pisngi. Sinamaan niya ito ng tingin, pero sa huli ay nagkaayos din sila. Palaging si Jacob ang nagpapakumbaba. Kaya naman ngayong gabi ay sinubukan niyang lambingin si Jacob kahit na muling kaharap na naman nito ang laptop habang nakaupo sa kama. Gabi na pero work ka pa rin? Bulong ni Kylie sa kasinubukang kuhanin ang atensyon ni Jacob sa pamamagitan ng paghalik nito sa panga. Natigilan ang lalaki, kaya naman ibinabanan niya ang nakakandong na laptop at sa halip ay siya ang pinalit nito sa kandungan. Bahagya siyang napatili nang ayusin ni Jacob ang pwesto niya sa kandungan nito. Jacob! Awat ni Kylie nang si Jacob naman ang sumunggab sa kanya upang magpatak ng halik sa labi pababa sa kanyang leeg. Bakit ba? Bulong nito na abala pa rin sa pagpapaligaya sa kanya at patuloy na paghalik sa kanyang leeg pababa. Si baby, baka naiipit siya. Huminto ang binata sa paghalik at imbes ay inayos ang kanyang buhok saka siya isinandal sa dibdib nito. Rinig niya ang tibok ng puso ni Jacob kasabay ng pintig ng puso niya. Okay, matulog na lang tayo. Baka nga maipit pa si baby. Bumusangot si Kylie, ngunit naiintindihan naman niya ang punto ni Jacob. But your turn on. Takang tanong niya dahil ramdam niya ang matigas na bagay sa pagitan ng hita ni Jacob. Shh! Mas importante sa akin ang safety ni baby. Umalis siya sa ibabaw ng binata upang umayos ng higa sa gilid nito. May umbok na rin ang tiyan niya ngayon dahil pang-5 buwan na nito ngayong buwan. Why are you still working ba kahit gabi na? Tanong niya sa kayumakap sa bewang ng binata. Well, it's about my stepbrother. Uuwi siya para mag-invest sa company ko. At the same time, para na rin hanapin ang fiancé niya na tinakasan siya a few months ago. Paliwanag ni Jacob sa katinaasang comforter sa kanilang katawan. Oh, you have a stepbrother? I didn't know that. Parang ngayon ko lang narinig yan ah. Well, hindi naman kasi siya madalas umuwi ng bansa. Ngayon lang, dahil sa isang deal mula raw sa isang kumpanya, nakalapit ng ama niya. We have the same mom, but different dad. But we're okay. How old is he? 32. How about you? You're in 30s na rin, right? I'm still 29, baby. Can you stop calling me that? Bakit? Tanong niya sa kainipit ang takas niyang buhok sa likod ng kanyang tenga. It makes me kilig. I might fall for you. Bulalas niya saka nagtalokbong ng kumot, ngunit natawa lamang naman din si Jacob at mas hinapit siya sa bewang. Baby, baby, baby. Paulit-ulit niyang tukso hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Pero bago pa niya ipikit ang mga mata, ay narinig niya ang mga salitang hindi niya sigurado kung totoo ba o kasama na sa kaniyang panaginip. I love you, baby. Kinabukasan, maagang umalis si Jacob, ngunit nagbilin ito na maaga ding uuwi.
Abala siya sa pagkain ng umagahan nang biglang makatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Hindi man sigurado kung sino ito ay sinagot iyon ni Kylie at laking gulat niya nang mapamilyaran ang boses. Manang Solis? Iha? Kylie? Ay, mabuti naman at sumagot ka na. Pasensya ka na at matagal-tagal kitang hindi nakamusta at natawagan. Gusto ko lang naman ipaalam sa'yo na nagagalit na ang daddy mo dahil akala niya ay pagkatapos ng 2 buwan ay magpapakita ka na ulit. Kaya hindi ka niya pinahanap. Pero Kylie, halos mag-6 na buwan ka na simula nung umalis ka. Manang, you know naman po the reason, di ba, kung bakit ako umalis dyan? Oo, pero iha, nagbabanta kasi ang daddy mo. Aalisin daw niya kami sa trabaho ng Kuya Rod mo kapag hindi ka pa rin nagpakita sa kanya sa buwan na ito. Can I just talk to Dad, Manang? Wala siya rito eh. At saka gusto ka raw niyang makausap din sa personal. I can't talk to Dad right now, Manang. Hindi pa pwede. Ano na ba ang nangyari sa'yo, Kylie? Maayos ka ba? Meron ka bang tinutuluyan ngayon? Kumusta ka ba, iha? I'm okay, Manang. Maayos naman po kami. I mean ako. Anya, habang wala sa sariling napahawak sa tiyan. Nais niyang sabihin sa ginang ang tungkol sa sanggol, ngunit palagay niya ay hindi pa nararapat. Muling sumagot si Manang Solis mula sa kabilang linya. Mabuti naman. Kung ganon, o sige na, baka dumating na ang daddy mo. Sinabihan lang kita, pero huwag kang mag-alala, iha. Wala pa rin kaming sinasabi sa iyong ama tungkol sa'yo. Thank you, Manang. Soon, magpapakita rin po ako kay Dad. I'm really sorry po. Nadadamay pa kayo ng dahil sa akin. Napabuntong hininga si Kylie. Mukhang hindi pa rin tapos ang kanyang ama sa panggigipit sa kanya. Ngunit, paano ba niya maitatago ang umbok ng tiyan kung sakali? Kinagabihan, habang hinihintay ni Kylie si Jacob mula sa banyo, ay naisipan niyang abalahin ang sarili sa pagbabasa ng baby book, kung saan makikita ang mga impormasyon tungkol sa baby at sa kanyang kalagayan. Dahil sa pagkalunod sa pagbabasa, ay hindi na niya namalayan pang tumabi na sa kanya si Jacob upang tabihan siya sa pagbabasa. Nang tumabi ito sa kanya, ay agad na pumulupot ang mga braso nito sa kanyang bewang upang patagalid siyang yakapin. Ang busy naman ng buntis ko. Bulong ni Jacob na nagbigay ng kakaibang init sa pisngi ni Kylie. Kaya naman agad na niyang sinarado ang baby book na hawak upang bigyan ng atensyon si Jacob. Well, nakikurious lang naman ako para kay baby. You know, nakikurious din ako. Sino kayang magiging kamukha sa atin? And how about sa gender niya? Do you want it to be a boy or a girl? May naisip ka na bang pangalan? Magkakasunod na tanong ni Jacob habang nasa tiyan niya ang kamay nito. Jacob, wala sa sariling nasabi na lang ni Kylie. Bakit pakiramdam niya ay hindi na lang siya basta surrogate mother ng magiging anak nito. Bagkus ay siya na talaga ang kikilalaning ina. Bakit, Kylie? Hey, tinatanong lang naman kita. Siyempre bilang ina ng anak natin. You have a say on this. But I'm just... Hindi na niya maituloy ang mga salitang nais niyang sabihin. Ayaw niyang sirain ang oras na ito. Nakalimutan na ba ni Jacob na wala silang relasyon? Ngunit hindi niya maitatangging natutuwa siya sa inaakto nito. Ano yun? Malambing na tanong ni Jacob at lumipat na ang isang kamay nito sa kaliwa niyang pisngi. Hindi nakatakas ang ngiti sa labi ni Kylie, lalo na nang magtama ang paningin nila ng binata upang dampian siya nito ng halik sa noo, sa mata, at ang pinakamatagal ay sa labi.
Napapikit siya habang dinadama ang lambot ng labi ni Jacob. Magaan itong gumagalaw na tila ingat na ingat siya sa isang bagay na maaring mabuwal anumang oras. Kalmado ang tibok ng puso niya, ganoon din ang kaniyang isipan. Nang biglang huminto si Jacob upang pagdikitin ang kanilang noo. Kylie, you're driving me crazy. Alam mo ba yon? Ganyan ang epekto mo sa akin. Umiling si Kylie nang nakangiti. Ang mga simpleng salitang iyon ni Jacob ay nagbigay ng kakaibang kiliti sa kanya. Nagbigay siya ng distansya sa kanila, ngunit agad din naman siyang nilapitan nito. You know what? Mag-sleep na lang tayo, okay? Inaantok na si baby. Talusot niya upang itago ang nararamdamang kalabog ng dibdib. Kanina lang ay kalmado siya, ngunit ngayong pinupuri siya ni Jacob ay tila nagiinit na naman ang kanyang pisngi. Okay, pero bukas, tatanungin kita ulit. I need your answers. You're my baby mama. Okay, fine. Pabirong irap niya sa kaumayos ng upo sa kama. I want a baby girl. Nakamukha ko, you know. I like Barbie when I was young pa. So I think it's nice na bihisan siya ng iba't ibang dresses kapag malaki-laki na siya. But if boy naman, it's okay lang din. As long as the baby is healthy, walang problema sa akin. And about the name, mag-iisip pa ako. Or ikaw bahala, since you're the daddy. Nakangiting Aniya habang marahang hinihimas ang tiyan. Natigilan siya nang biglang yumuko si Jacob at tumungo sa kanyang tiyan. Bumulong doon si Jacob na hindi naman nakatakas sa pandinig niya. Narinig mo yan, baby. Mommy wants you to be healthy. Kaya behave ka lang dyan, okay? We'll wait for you here. Matamis na napangiti si Kylie habang nangingilid ang mga luha sa mata. Bakit sa loob ng ilang buwan ay ganito na ang nararamdaman niya kay Jacob? Bakit kabilis nitong binigo ang takbo at pananaw ng buhay niya? Noon ay talagang wala siyang balak magpamilya, kaya siya pumayag sa kondisyong ito. Ngunit ngayon ay parang binibigyan niya na ito ng pagdadalawang isip. Hindi niya nais umasa, ngunit sa pinapakita ni Jacob ay tila kumikiliti sa kanya ang pag-asa na pareho sila ng nararamdaman. Kinabukasan, nagising si Kylie nang maamoy niya ang masarap na nilulutong ulam ni Jacob. Paglabas pa lang niya ng silid, agad kumalam ang kanyang sikmura. At nang mabungaran niya roon si Jacob, habang nakahubad baro at tanging apron lamang ang suot na pang-itaas, ay agad siyang wala sa sariling napakagatlabi. Hot daddy. Wala sa sariling bulong niya, ngunit agad ding napasinghap nang biglang humarap si Jacob na may malaking ngisi sa labi. My pretty pregnant baby mommy. Good morning. Bati ni Jacob at ito na mismo ang lumapit sa kanya. Dumating ang araw ng check-up nila para sa ultrasound. Hindi niya mapigilang ngumiti rin. Napapitlag pa siya nang sa gitna ng pagkain ay bigla itong humawak sa isang kamay na nakapatong lamang sa ibabaw ng mesa. Marahan iyong pinisil ni Jacob. Kylie, ipapakilala kita kay Marcus. Marcus? Who? My brother. Ilang linggo na siya rito at gusto kong makilala ka niya. Why? Tanong niya na hindi pa rin mapigilang mapatingin sa kamay niyang hawak ni Jacob. Anong bakit? I want you to know them, Kylie. Magiging pamilya mo na rin naman sila. Jacob, I think... Oh wait, excuse me. Mabilis niyang saad nang tumunog ang cellphone nito dahil marahil sa isang tawag. Hello? Oh really? Sige. Excited na rin ako magkakilala kayo. Rinig niyang saad ni Jacob sa kausap nito sa cellphone. Masaya siya sa piling ni Jacob, ngunit bukod dito ay hindi niya maalis sa isipan ang naiwang problema sa ama. Ngunit natatakot siyang kapag nalaman ito ni Jacob ay magbago ang turing nito sa kanya.
Bumalik si Jacob nang may ngiti sa labi matapos ang tawag. My brother wants to meet you. Kasi kinukwento kita sa kanya. Tumikhim si Kylie sa kamaliit na ngumiti. Nang makarating sila sa ospital, ay hindi niya mapigilang maluha nang makita niyang sabik na sabik si Jacob na malaman na ang gender ng kanilang baby. Titig na titig ito sa monitor habang siya ay nakahiga sa hospital bed upang suriin ng doktor. Kulay itim at puti lamang ang nakikita sa monitor, ngunit ramdam niya ang sanggol doon dahil sa mga galaw na kanyang nararamdaman na rin sa loob ng tiyan niya. Oh, congrats! It's a baby girl! Magiliw na saad ng doktora. Napangiti si Kylie, lalo na nang bigla siyang yakapin ni Jacob kahit kaharap pa nila ang doktora. I think I should leave you two for a while, Jacob. Thank you, Doc. Nang umalis ang doktora, ay agad na dumapo ang mga kamay ni Jacob sa kanyang magkabilang pisngi. Narinig mo yun? Natupad ng wish mo, Kylie. Our baby is a girl. Yes, I'm so happy. Nangingilid ang luha sa mga matang saad ni Kylie. Napapikit siya nang ilapat ni Jacob ang parehong kamay sa kanyang magkabilang pisngi at patakan siya ng halik sa noo. Ramdam ng dalaga ang labis na kasiyahan sa kanyang puso. Ngunit hindi rin niya maiwasang masaktan at matakot sa mga susunod pang mangyayari. Nang magmulat siya ng mata, ay nagtama ang paningin nila ni Jacob at ito na naman ang abnormal na pagtibok ng kanyang puso sa tuwing magtatama ang kanilang paningin. Thank you, Kylie. I'll be the best dad to our daughter. I promise. Ngiti ni Jacob na nakapagpalambot ng puso niya. Nang makauwi sila sa bahay, ay todo asikaso ulit sa kanya si Jacob. Abala ito sa kusina na tila ba maraming niluluto. Hey, what's the occasion? Pupunta rito ang kapatid ko ngayon. Masaya siya dahil magiging uncle na siya. Maganda rin yun at magkakakilala na kayo. Tumango si Kylie. Nangangati na ang dila niya na kausapin si Jacob tungkol sa namamagitan sa kanila. Ngunit ayaw naman niyang burahin ang mga ngiti nito sa labi habang naghahain ng mga putahe sa lamesa. Jacob, pwede ba tayong mag-usap? Napahinto ang binata sa ginagawa upang harapin siya. Something's wrong? May masakit sa'yo? No. You know about our setup, right? May kasunduan tayo. Wala nang kasunduang iyon. Jacob? I don't want you. Just a surrogate mother of our child. I want you to be my wife, Kylie. Hindi ko alam kung kailan nagsimula itong nararamdaman ko para sa'yo. Pero alam ko na hindi na ito matatapos pa, Kylie. Mahal na kita. Puno ng lumanay na saad ni Jacob. Dumakas naman ang kabog ng dibdib ni Kylie, kasabay ng pandalaki ng kanyang mga mata. Bakit tila naging musika iyon sa kanyang tenga? Gusto niyang maniwala, ngunit sa kabilang banda ay nalilito rin siya. Paano kung sa una lang pala sila ganito dahil sa baby? No, sinasabi mo lang yan maybe because you're too happy na magkakababy ka na. Kylie, totoo ang sinasabi ko. Please, give us a chance. Pagsusumamo ni Jacob. Akmang may sasabihin pa siya nang biglang tumunog ang doorbell. Marahil dumating na nga ang inaasahan nilang bisita. Pag-usapan natin ito mamaya ulit Kylie. Anya, saka siya pinatakan ng halik sa ibabaw ng kanyang ulo. Pagkabukas ni Jacob ng pinto, ay bumungad sa kanya ang tinutukoy nito na hindi nalalayo ang tangkad at laki ng katawan kay Jacob. Mestizo rin ito, ngunit asul ang mga mata. May tattoo ang kaliwang braso nito. Nang nagsalubong ang mga tingin nila ng lalaki, ay bahagya pa siyang nagulat nang ngumiti ito sa kanya. Brother, this is Kylie. She is my... I am the surrogate mother of his child. Nice to meet you. I am Marcos, Jacob's brother. So, wala kayong relasyon? Nagulat pa siya nang magsalita ito ng Tagalog.
Ngunit, nang sasagutin na niya ang tanong ni Marcus, ay naunahan naman siya ni Jacob. Meron. Ani Jacob, saka pinulupot ang sangkamay sa kanyang bewang, tila pinapakitang siya ay pag-aari ni Jacob. Bahagya tuloy siyang nailang, lalo na at may naglalarong ngiti sa labi ni Marcus. Nang buwaba ang tingin nito sa kanyang tiyan na hindi naman ganoon kalaki, ay pansin na rin kung titignang mabuti, lalo na sa malapitan. Yes, may relasyon kami, pero hanggang sa may panganak ko lang ang baby. Mapait na saad ni Kylie, tila siya pa ang sumaksak sa sarili. Nang sabihin niya yun, ay ramdam niya ang biglang pagdilim ng paningin ni Jacob patungo sa kanya. Oh, wait. Akala ko pa naman ay may maabutan akong kasalan dito. Mali pala ako. I'm still convincing her, Marcus. Ikaw, I thought you were getting married. Nagkibit balikat lang si Marcus. Tila hindi na nais pang pag-usapan ang bagay na yon. Mabuti pa. Let's just eat. Lovebirds. Gusto pa sana niyang itama ang tinuran ni Marcus, ngunit minabuti niyang huwag na lang dahil hindi naman na maganda ang timpla ni Jacob. So what's the gender of the baby? It's a girl. That's nice. I'm gonna spoil my niece once na lumabas na siya. Wala sanang balak makipag-usap ni Kylie sa kapatid ni Jacob, ngunit nagulat siya nang balingan siya nito. Kylie, right? You look familiar. Bahagyang kinabahan si Kylie, kaya naman napainom tuloy siya ng tubig nang wala sa oras. Well, I was a model back then. Noong college, siguro nakita mo na once ang ilang magazines na ako ang cover. Napatango-tango naman si Marcus. Oh, really? Baka nga. Tumikhim si Jacob sa gitna ng kanilang pag-uusap. Hanggang kailan ka rito, Marcus? Natawa si Marcus sa tanong ni Jacob. Pinapaalis mo na ako kaagad, brother. Ilang minuto pa nga lang akong nandito eh. What I mean is, in this country, hanggang kailan ka ba rito? I heard you want to invest in different companies here. All about that, kapag siguro na-meet ko na yung fiancé ko, pakakasalan mo siya for the sake of your business? Yes, I'm not getting any younger, no. Kita mo nga naunahan mo pa ako magkaanak. Ngisi ni Marcus. You'll find the right woman for you, Marcus. Natapos ang hapunan nilang iyon, natahimik lamang si Kylie. Nauna siyang tumungo sa kanilang kwarto dahil inaasikaso pa ni Jacob ang mga pinagkainan nila kanina. Lumalalim na ang gabi nang pumasok siya sa kwarto upang magpasyang matulog na nang biglang marinig ang tawag mula sa kanyang telepono. Ngunit bago pa niya iyon masagot ay namatay na ang tawag. Dumaan ang kaba sa dibdib ni Kylie. Kaya naman nang namatay ang tawag ay siya naman ang tumawag sa numerong iyon. Hello? Hello, Kylie? Boses iyon ni Kuya Rod. Kaya naman dumaloy ang pag-aalala sa kanya. Kuya Rod, what happened? Mabuti sumagot ka na, Kylie. Si Solis kasi wala na sa trabaho. Inalis na ng daddy mo. Ayaw kasing maniwala ng daddy mo na walang alam si Solis kung nasaan ka ngayon. Ayun, at sinisante siya. Kahit wala pa rin nakuhang impormasyon ng daddy mo. Kaya ako tumawag dahil naawa na ako kay Solis. Kylie, pasensya ka na. Sinubukan ko ring pahiramin ng pera si Solis pero hindi pa rin sapat. Lalo na at marami yung binubuhay sa kanila. Tila may mabigat na bagay tuloy ang tumusok sa puso niya ngayon. May taong nawalan ng trabaho at kasalanan niya yon. Kaya naman, kahit na hindi pa siya nanganganak, ay talagang kailangan niya ng kausapin ng kanyang ama. I'm really sorry, Kuya Rod. Bukas po uuwi na ako para kausapin na si Daddy at magpapadala po ako ng pera para kay Manang Solis. Salamat, Kylie. Ingat ka kung nasaan ka man ngayon. Nang ibabanan niya ang tawag, ay halos mapatalon siya sa gulat nang marinig ang boses ni Jacob mula sa kanyang likod. Sinong kausap mo? It's our driver.
Lumapit si Jacob, kaya naman muli na namang sumikip ang paligid para kay Kylie. Why? Bakit kausap mo ang driver niyo, Kylie? Dumagundong ang kaba mula sa dibdib ni Kylie nang magtama ang paningin nila ni Jacob. Sa loob ng ilang buwan ay masasabi niyang mapagkakatiwalaan naman ito, kaya naman mariin siyang napapikit bago nagsalita. Jacob, I think it's about time na malaman mo na ang totoo. Anong totoo? You know, way back noong una tayong magkita tapos wala akong money to pay sa mga kinain ko sa restaurant, it's because naglayas ako sa amin. My dad cut all my cards, even my condo. I don't have any money or place to stay back then. Nangunot ang noo ni Jacob, ngunit taimtim lang siyang patuloy na nakikinig, kaya naman nagpatuloy siya sa kabila ng kaba. Dahil ayokong sundin si Daddy na magpakasal ako sa anak ng business partner niya. You know me, I only want what's best for myself. Gusto ko ang mga mararangyang bagay. Gusto ko lang namang mag-travel and shopping, but at the same time, magtrabaho sa company namin. But things change noong sinaway ko si Dad. At ngayon pati ang malapit na tao sa akin sa mansyon na si Manang Solis, tinanggalan niya na ng trabaho dahil lang ayoko magpakita sa kanya. Jacob, I need you to go there tomorrow. Kailangan kong kausapin si Daddy. Mahaba niyang paliwanag. Ramdam niya ang biglang pagbigat ng paligid dahil sa mahaba niyang salaysay kay Jacob. Lumunok ang binata. May kakaiba sa mga mata nito na hindi niya mabasa. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Lungkot. May lungkot sa mga mata ni Jacob na sumasalamin din sa kanyang nararamdaman na para bang mawawala rin ang kaperaso ng kanyang puso sa oras na iwan siya ni Jacob. Kung ganun ba, uuwi ka na sa inyo? Wala ka talagang balak magpamilya? How about our child? Nahihirapan siyang lumunok dahil tila may batong nakabara sa kanyang lalamunan. Jacob, hindi ba ang kasunduan naman talaga natin ay sa'yo lang ang bata pagkatapos kong mga anak? Napapikit siya nang biglang suntukin ni Jacob ang pader na nasa gilid nito. Kylie, I told you. Kinalimutan ko ng kasunduan na yon dahil mahal na kita. Sa loob pa ng ilang buwan na yon, wala ka bang nararamdaman sa akin? Kahit kaunti lang, kahit maliit. May bahid ng sakit ang tono ng boses ni Jacob. Hindi siya makasagot, ngunit batid niya sa sarili na meron, hindi lang kaunti. Kylie, sa mata ko, hindi ka lang ina ng baby natin. You are my future wife. Nangilid ang luha sa mata ni Kylie. Kaya naman mabilis siyang nag-iwas ng tingin kay Jacob dahil natutunaw siya sa uri ng titig nito. I'm sorry, pero kailangan kong umalis muna, Jacob. Babalik naman ako. Sa tingin mo, pababalikin ka pa ng daddy mo kapag umuwi ka sa inyo? Hindi na, Kylie. At ang mas mahirap pa, baka ipakasal ka pa rin niya sa kung sino mang lalaki ang nagugustuhan niya para sa'yo. Jacob. Samantala, nangangapa naman ng salita si Kylie. But okay, since wala ka namang nararamdaman sa akin at ako lang ang may nararamdaman sa'yo, you can go. Pero kukunin ko sa'yo ang anak natin. Kagaya ng napag-usapan natin noon, wala ka ng karapatan pa sa kanya. Oras na maisilang mo siya. Malamig na wika ni Jacob bago siya nito iwan sa kwartong iyon. Nang lumabas si Jacob, ay doon tuluyang bumagsak ang mga luha ni Kylie. May punto naman ang sinabi ni Jacob kanina, ngunit hindi rin niya matitiis ang babaeng nag-aruga sa kanya noon na si Manang Solis. Kaya naman kahit mabigat sa kanyang kalooban, ay umalis siya. Kinaumagahan, suot ang bestidang medyo maluwag, ay tumungo siya sa kanilang mansyon upang kausapin ang kanyang ama.
Lilinawin na niya rito na may napupusuan na siyang lalaki at iyon ay walang iba kundi si Jacob. Ito lang ang naiisip niyang paraan para ipakita sa ama na meron siyang sariling desisyon. Pagkapasok pa lang niya ay rinig niya na agad ang boses ng ama, ngunit hula niya ay hindi ito nag-iisa dahil dalawa ang boses ng lalaking naririnig niya. She's going to be here anytime soon. My daughter is very pretty, Mr. Hogwarts. I can't wait to meet her, Mr. Norwegian. Pamilyar ang boses ng isang lalaki. Kaya naman, nang dumating siya sa kinaroroonan ng mga ito, malapit sa garden, ay agad niya nang tinawag ang atensyon ng ama. Ngunit kasabay ng paglingon ng kanyang ama, ay ang saktong paglingon din ng lalaking kasama nito. At halos mapasinghap siya nang magtama ang mga mata nila ni Marcus. There she is, Mr. Hogwarts. Meet my beautiful daughter, Kylie. Kylie Norwegian. Gulat din ang mukha ni Marcus, ngunit mabilis din naman itong nakabawi. Paanong si Marcus na kapatid ni Jacob ang tinakasan niyang fiancé? Anak Kylie, bakit parang gulat na gulat ka? Magkakilala ba kayo ni Mr. Hogwarts? Yes. Ngumiti ang ama niya. Then that's good. Should we proceed now to your wedding? No. No. Halos sabay na saad ng dalawa na kinagulat ng ama niya. What? Why? Hindi ko maintindihan kung anong nangyari, Kylie. Dad, we can't proceed to the wedding. I am pregnant. At ang kapatid ni Marcus ang ama, si Jacob, at siya ang pakakasalan ko. Samantalang laglag naman ang panganang kanyang ama nang diretso niya iyong sinabi. Samantalang kalmado lang naman ang ekspresyon ng mukha ni Marcus. Oh, she's just joking, Mr. Norwegian. May kasal pa rin namang magaganap. Hindi nga lang ako ang groom. Ngiti ni Marcus, saka siya kinindatan. Thank you. Bulong niya kay Marcus. Lumapit naman ito sa kanya upang tapikin siya sa braso. Kaya palang sungit na naman ni Jacob. You should talk to him, Kylie. Ayusin niyo ang relasyon niyo. Kawawa naman ang pamangkin ko kung away pati ang mommy at daddy niya. I gotta go ah. Siguro sign na ito. Natatandang binata na talaga ako. Ani Marcus, bago tuluyang umalis sa bahay nila. Lumapit si Kylie sa kanyang ama ngunit tulala pa rin ito habang nakatuon ang mga mata sa kanyang tiyan. Hinapit niya ang bestidang suot, kaya naman lumabas doon ang umbok ng kanyang tiyan na naging dahilan ng pangingilid ng luha ng kanyang ama. Kung ganoon, ay totoo nga. I am going to be a lolo. Tulalang sambit nito. Ngumiti si Kylie, ngunit hindi rin maiwasang magtanong. You're not mad at me, Dad? Umiling ito. I need to talk to your boyfriend, anak. Hindi ko man lang nakilatis. Kaya pala naglayas ka ay nakipagtanan ka. Sana pinakilala mo man lang sa akin para hindi ko na sinasanti pa si Solis. I'm not nakipagtanan, Dad. It's just... It's okay, Kylie. Malaki ka na. Next year, kailangan may kasal na kayo. Come here. I want to hug my daughter and my future granddaughter. Ani ng kanyang ama, kaya naman lumapit si Kylie upang yakapin ito. Ang tanging problema na lang niya ngayon ay kung paanong susuyuin si Jacob upang maipakilala sa ama. Sa isang banda, mainit ang ulo ni Jacob sa maghapong iyon. Halos lahat ng pumasok sa kanyang opisina ay nakakasalubong ang malalim niyang titig. Hey brother, guess what? Nakilala ko ng fiancé ko. Mapang-asar na wika ni Marcus nang pumasok sa opisina ni Jacob. Marcus, get out. Hindi mo ba ako tatanungin kung sino siya? I don't care. Get out. Her name is Kylie Norwegian. Nabitawan ni Jacob ang hawak ng mga papeles dahil sa sinabing iyon ni Marcus. Wala akong panahong makipagbiruan sa'yo, kuya.
Totoo yun. You can ask her. But it's all right. Sinabi na rin naman ni Kylie sa kanyang ama na ikaw ang gusto niyang pakasalan at hindi ako. Wala lang. Gusto lang kitang asarin. Nang umalis si Marcus, ay hindi pa rin nakagagalaw si Jacob sa kinauupuan. Ni hindi na niya muli pang maipagpatuloy ang ginagawang trabaho ngayon dahil sa kanyang nalaman mula kay Marcus. Lumipas ang ilang buwan, hindi siya pumapasok sa trabaho at hindi rin siya bumalik sa kanyang sariling kondo. Sa halip ay tumungo muna siya sa isa sa mga penthouse niya sa isla upang mag-inom at mapag-isa. Hindi siya naniniwala dahil malinaw sa kanya na ayaw ni Kylie ang magkapamilya. Tapos ngayon ay gusto nitong pakasalan siya? Marahil niloloko lamang siya ni Marcus. Ngunit isang gabi dahil sa kalasingan ay tila napanaginipan niya si Kylie na inaasikaso siya at binibihisan ng damit. Napangiti siya hanggang sa tuluyang makatulog. Jacob! Jacob! Kailan ka ba gigising ha? Lalabas na si baby, Jacob! Paulit-ulit ang sigaw na iyon, kaya naman bigla ang napabalikwas ng bangon tuloy si Jacob mula sa kanyang kinahihigaan. At halos manlaki ang mata niya nang makitang totoo ngang narito si Kylie. Malaki na ang tiyan nito at tila humihilab dahil sa bakas sa mukha ni Kylie ang hirap. Kaya naman kahit bagong gising pa lamang ay agad na niyang binuhat ang dalaga upang dalihin sa kotse. Jacob, bilisan mo! Aligaga si Jacob hanggang sa makarating sila sa ospital. Agad naman silang inasikaso ng mga nurses at dinala sa delivery room. Napahilamos sa sariling mukha si Jacob. Akala niya nananaginip lang siya kagabi, ngunit totoo palang naroon si Kylie. Tumagal ng ilang oras ang pagle-labor nito bago tuluyang lumabas ang doktor, suot ang isang magaang ngiti. Doc. Miss Norwegian and the baby is fine. Congratulations, Mr. Hennessy. Ang mga salitang iyon ay tila nagpagaan ng mundo ni Jacob. Kaya naman, kahit kaharap pa ang doktor, ay hindi na niya napigilan pang mapaiyak sa tuwa. Ilang taon ang lumipas, matapos ang ikalawang kaarawan ng kanilang anak na si Cassie, ikinasal sila. Hindi na muna nagtrabaho si Kylie para alagaan ang unang anak nila. Alam niyang hindi magiging madali, pero minsan ay talagang sumasakit na lang ang ulo ni Jacob dahil tuwing uuwi siya, isa lang ang naabutan niya sa kanilang bahay. At iyon ay ang kanyang mag-ina na parehong umiiyak. Kylie, what happened? I don't know what to do with baby Cassie. She is so tigas ng ulo, hubby. Napahilamos na lang ng mukha si Jacob bago pinuntahan ng bata na agad namang tumahan nang makita siya. Nang makatulog na ang anak, ay saka naman niya pinuntahan si Kylie. Hindi na ito makatingin sa kanya at tila nahihiya dahil sa pagkakayoko ng ulo. Kylie, wife. Hey, halika rito. What's wrong? I'm just so disappointed with myself. Hindi ko maalagaan ng mabuti si baby. I am such a bad wife. It's okay kung maghahanap ka na lang ng iba. Naluluha pang sambit nito na nakapagbuntong hininga na lamang kay Jacob. Kylie, hindi yan ang basihan para palitan kita. Huwag mong sabihin yan, okay? Malambing niyang sabi, kaya naman naiiyak na niyakap na lamang siya ni Kylie. I love you, hubby ko. Bulong niya kaya naman napangiti na lamang si Jacob. Tila nawala bigla ang pagod niya. I love you, wife. Sa araw-araw na ganito ang bumubungad kay Jacob ay kahit kailan ay hindi niya naisip na bagsisihan ang pagpapakasal kay Kylie dahil naniniwala siya na gaano pa man kahirap ang kaharapin nilang mag-asawa ay tiyak niyang si Kylie at ang anak nilang si Cassie lamang ang tunay niyang kayamanan at kasiyahan sa mundong ito. Wakas!
Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonis Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roluki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Pereira of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe,
Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes, Maria